Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ako nga po pala, Sir PB, si Allen. Isa po sa masugid nyo ring taga-subaybay. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Quezon City. May nais po kasi sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay karanasan ng Lolo Jesus ko. Bali tatay po siya ng papa ko. Mga tubong dadyangas po sila na ang pangunahing hanap buhay doon ay ang pangingisda. Kaya nga po ang papa ko ay hindi talaga sanay na kumain ng mga malilit na uri ng isda dahil doon sa kanilang lugar ay talagang first class at malalaki ang mga isdang kanilang nahuhuli. Sila po noon ang may pinakamalaking bangka na pangisda. Kaya masasabing kilala sila sa kanilang lugar. Minsan, nakatanggap kami ng telegrama na inabutan umano ng bagyo sila lolo sa laot at sa kasawiang palad ay tanging siya lang ang hindi natagpuan. Ang kanyang 2 anak at 3 pang ibang kasama ay mga nakabalik sa kanila ng ligtas. Lumipas ang 3 araw at wala pa ring anumang palatandaan at indikasyon na kanila pang makikita si Lolo Jesus. Kaya nga ipinagtirik na siya ng kandila nila Lola. Ang papa ko naman ay tinanggap na rin ang katotohanang wala na ito. Pero nagulat na lamang kami nang makatanggap muli ng panibagong telegrama at sinasabing nakauwi na si Lolo Jesus doon sa kanila. Kaya sa tuwa pa nga ni Papa noon ay naganda pa ito sa bahay. At minabuti niyang umuwi na muna kahit sandali sa kanila. Tutal naman ay matagal-tagal na panahon na rin hindi siya nakapagbabakasyon sa kanila. At iyon nga ang kanyang ginawa. Umuwi si Papa sa kanila. At pagbalik niya ng Maynila ay doon niya ikinuwento sa amin ang lahat ng nangyari kay Lolo Jesus. Pagkukwento ni Papa at tubili pa umanong magsabi si Lolo tungkol sa kanyang mga naranasan dahil sa iyon daw ang naging kapalit ng kanyang paglaya mula sa kanila. Kung sino ang mga ito na kanyang binabanggit ay malalaman po natin mamaya. Sa ngayon ay umpisahan natin mula sa pagkakawasak ng kanilang sasakyang pandagat nang abutan sila ng bagyo doon sa laot. Sinikap umano ni Lolo na panatiliin ang kanyang diwa at isipan na gising. Gamit ang lahat ng kanyang nalalaman bilang batikang maninisid at mangingisda ay pinilit niyang matukoy kung saan ang pinakamalapit na baybay. Pero napakadilim dahil nga sa sama ng panahon. Nawala ring tigil na bumubuhos ang malakas na ulan. Sabi pa ni Lolo Jesus, ang isa pang bagay na kanyang pinagbatayan na lamang ay yung kanyang kutob. Buti na nga lang rin daw at may tabla siyang nakapitan. Nung puntong halos wala na siyang lakas. Ngunit malakas ang alon. Kaya nung sandaling iyon ay kanya na lamang ipinaubaya sa dagat ang kanyang kapalaran. Habang nakahilig ang ulo niya doon sa tabla, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Hindi na rin talaga siya nag-alala pa tungkol doon. Wala nang halaga sa kanya kung ano ng oras ng mga sandaling iyon. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon nang makaaninag siya ng liwanag.
at napansin niyang humupa na rin ang unos. Naging kalmado na ang dagat. At nang iangat niya ang kanyang ulo, ay nakakita siya ng isang dalampasigan. Kaya sa natitira niyang lakas ay kanyang ikinampay ang kamay papunta doon sa baybay. Bagaman wala na yung malakas na pagbuhos ng ulan, ay nananatili pa rin yung malakas na pag-ihip ng hangin. At kapansin-pansin iyon dahil na rin sa paghapay ng sanga ng mga punong kahoy. Wala siyang ibang nadala maliban sa kanyang panggancho ng isda. Humanap kaagad siya ng kanyang masisilungan. Nanginginig ng kanyang katawan dahil sa ginaw. Nanguha siya ng mga dahon ng nyog at iyon ang kanyang ginawang bubong at dingding. Naghanap din siya ng mga baging at siyang ginamit niyang panali. Kailangan niyang makagawa ng masisilungan upang makapagpatuyo at gagawa siya ng apoy para mainita naman ang kanyang katawan. Nang makaramdam siya ng gutom, ay nanguha siya ng puko at iyon na muna ang kanyang kinain. Sinubukan din niyang makahuli ng mga isdang naroon lang malapit sa dalampasigan, na matagumpay naman niyang nagawa dahil na rin sa malawak niyang kaalaman pagdating sa pangingisda. Kaya naisiguro na ni Lolo Jesus ang kanyang pagkain para sa gabi. Nakapagpadingas na rin siya ng apoy, kung kaya nabawasan na rin yung lamig na kanyang nararamdaman. Pero bigla na namang kumulimlim at di nagtagal ay bumuhos na naman ang isang malakas na ulan, hanggang sa tuluyan na namang dumilim ang buong kapaligiran. Kasabay nito ay biglang may nararamdaman si Lolo Jesus. May ibang naroon maliban sa kanya. Kaya napasilip siya sa siwang ng dahon ng nyog na ginawa niyang dingding. Nung una ay halos wala siyang makita dahil sa madilim. Pero pinanatili lang niya ang kanyang mga mata sa kung saan niya narinig yung mga tunog na iyon. Ngunit hindi pa rin niya iyon maaninagan. Kaya dumampot siya ng isang sanga na mayroong apoy. At unti-unting tumambad sa kanya yung figura noong mga naglalaki ang baboy ramo at malaliyon sa laki ng mga aso. Kaya medyo kinabahan siya sa kanyang mga nakita. Naisip niya kasing malalagay siya sa panganib kapag sinunggaban siya ng mga ito. Nasabi niya sa sarili na pinamumugaran pala ng mga mababangis na hayop ang isla na iyon. Mabilis niyang dinampot yung kanyang panggancho ng isda. Iyon lang ang maaari niyang magamit na sandata laban sa mga ito kung sakali mang sugurin siya. At nakita niyang unti-unti pang lumapit ang mga ito. Kaya naalarma na siya, lalo na nang naroon na mismo ang mga ito sa harapan ng ginawa niyang silungan. Napatayo na siya, nahawak ang kanyang panggancho. Pero hindi niya iyon iniangat. Hindi siya gumalaw. Kanyang pinagmasdan ang mga hayop na nasa kanyang harapan. Pero alerto siya. Halos hindi siya kumurap. Napansin niya na tila ba may isip ang mga ito ng katulad sa tao, sapagkat tila pinapakiramdaman din siya ng mga ito. Kita niya iyon sa kanilang mga mata. Inoobserbahan siya ng mga hayop. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganong posisyon, hanggang sa bigla na lang rin umalis ang mga ito.
Kaya nakahinga na rin siya ng maluwag. Ipinasya niyang kumain na nang upang makapagpahinga. Maaga kasi siyang gigising kinabukasan para gumawa ng balsa. Susubukan niyang alamin kung saan siya napadpad at kung papalarin ay baka matukoy niya ang tamang direksyon pabalik sa kanila. Nang kasalukuyan na siyang nagpapahinga ay bigla naman siyang napamulat nang makarinig siya ng mga dahon at maliliit na sangang natatapakan. Mabilis siyang napaupo. Mayroong nasa paligid. Kung ano iyon ay hindi pa niya matyak. Hindi naman nagtagal at nalaman na rin kaagad niya kung sino yung lumilika ng mga tunog na iyon. Nang tumambad muli sa kanyang harapan yung mga hayop. Pero sa pagkakataong iyon ay may kasama na ang mga ito. 5 kalalakihan. Kaya medyo nagulat pa siya pagkat hindi niya inaasahan na mayroon palang naninirahan doon sa isla. Sabi ni Lolo Jesus, noon lang siya nakaramdam ng ganong katinding takot. Mas matindi pa sa takot na kanyang naramdaman nang abutan sila ng unos sa laot, na hindi rin niya matukoy kung anong lahi sila o tribo. Pero sabi umano ni Lolo, isa lang ang kanyang nasisiguro ng mga sandaling iyon, na sila ay hindi mga pangkaraniwang tao. Nanatili lang na nakatayo ang mga ito sa kanyang harapan. Kaya dahan-dahan na rin siyang tumayo. Sa paraan ng kanilang pagkakatitig ay tila nagtatanong ang mga ito kung bakit siya naroon sa kanilang teritoryo. Kaya sa malumanay na boses ay nagpaliwanag si Lolo. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari at siya ay dinala doon ng alon. Dagdag na saad pa niya, wala siyang masamang intensyon at gusto na nga raw niyang lisanin ang lugar upang makauwi na sa kanilang tahanan. Tumangulang ang lalaki na parang ipinapahiwatig sa kanya na siya ay nauunawaan nito. Tumalikod na ito at ikinumpas ang kanyang kamay na siya ay pinapasunod. Kaya kahit nag-aatubili ay parang wala na rin siyang magagawa pa at pagpipilian ng mga sandaling iyon. Kaya sumunod na lang rin siya sa kanila. Mahigit kalahating kilometro din siguro ang kanilang nilakad bago nila narating ang kanilang destinasyon. Kaya naisip ni Lolo na malaki din pala yung isla. Pero muli siyang kinabahan nang makita niya ang mga nakasalang na naglalaki ang kawa. At naroon ang mga taong nakahilera na para bang inaabangan at hinihintay talaga ang kanilang pagdating. Nakakita rin siya ng 3 mahahabang mesa na nakahanay din doon sa bandang gitna. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Patuloy lang siyang nakiramdam. Nang bigla siyang makarinig ng mga malalakas na tunog ng pag-iyak ng mga baboy. Nang mapadako ang kanyang paningin kung saan nanggagaling yung tunog na iyon, ay nakita niya ang ilan pang mga kalalakihan na pinagtutulungang hilahin yung 2 malalaking baboy. Maya-maya pa ay muling tumahimik ang buong paligid nang kanila nang saksakin niyon. Nakita niyang sinasahod na nila ang dugo noon. Niyaya siya ng lalaki na maupo sa gilid ng isang mahabang mesa na nasa pinakagitna. At makaraan ang halos kalahating oras ay nagsimula na maglapag ng mga lutong pagkain sa mesa. Dumagsa na bigla ang masasarap na pagkain. At nakita niya nag-umpisa ng sumaya ang mga tao.
Kinausap siya ng lalaki na sa palagay ni Lolo Jesus ay siyang tumatayong pinakapinuno ng mga ito. Sinabi nito sa kanya na kailangan rin umano nilang mabuhay. Kaya napaisip si Lolo sa mga sinabi nito. Kaya muli siyang kinabahan, pero nanatili lang siyang tahimik. Kanya pang pinakinggan ang mga sasabihin nito. Pagpapatuloy ng lalaki, kailangan daw na mabuhay at magpatuloy ang kanilang lahi. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at lumapit ang isang binatilyo. At sa kanyang harapan ay kitang-kita niya kung paano ito nagpalit ng kanyang anyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan na ang buong akala ni Lolo Jesus ay kanilang mga alaga, yung mga naglalaki ang aso at baboy. Yun pala ay sila rin mismo iyon. Kaya naitanong niya kaagad yung tungkol sa baboy na kanilang kinatay. Natawa yung lalaki at sinabing iyon ay talagang alaga nila. Pagkat hindi umano sila kumakain ng kanilang kauri, lalo pa at kaanak, biglang bumilis ang pagkalabog ng dibdib ni Lolo Jesus. Naisip niya kasi na ang ibig bang sabihin ng kanyang kaharap ay kakainin na nila siya, pagkat hindi nila siya kauri at hindi rin kaanak. Naisip niya na iyon ba ay pagpapahiwatig na sa kanya. Nanatawang muli ang lalaki dahil sa nalata pala nito ang bigla niyang pamumutla. Kaya sinabi nito sa kanya na mga aswang nga sila pero hindi kumakain ng tao. Kaya maaari na raw siyang kumalma. Pero mayroon daw itong nais na ipakiusap na nagtaka si Lolo Jesus kung ano iyon. Muling kumaway yung matandang lalaki at lumapit ang tatlong babae. Ipinakilala niya sila kay Lolo Jesus at sinabing kanya silang mga anak. At nais daw nito na kanya silang sipingang lahat nang sa ganun umano ay makapagpatuloy ang kanilang lahi, pagkat silang lahat na mga naroon ay magkakamag-anak at hindi nila maatim na sipingan ang kanilang katugo. Sa ganung paraan daw, kapag naglakihan, ang maaring bunga ng gagawin niyang pagsiping sa kanila kahit paano ay nahaluan na ng ibang dugo. Sabi pa ng kanilang pinuno ay tatanawin niya umanong isang malaking utang na loob yun kung kanya siyang mapagbibigyan, at kanila siyang tutulungan makauwi sa kanila sa kondisyong hindi niya umano ipapaalam sa kahit na sino ang ukol sa kanilang pag-iral doon sa isla, pagkat nais umano nilang mamuhay ng payapa at malayo sa anumang uri ng kaguluhan. Pumayag si Lolo Jesus at matapos kumain ay kanyang sinipingan ang tatlong anak na dalaga nito buong magdamag. Tinupad naman ng matandang lalaki ang kanyang ipinangako kay Lolo Jesus. Pinahiram niya siya ng bangka at itinuro din ang tamang direksyon pauwi sa kanila. Yun nga lang ay hindi nagawang mailihim ni Lolo ang mga nangyari sa kanya sa isla na iyon, dahil na rin sa pag-uusisa ng kanyang mag-anak at ni Papa. Pero hindi naman niya binanggit kung saan banda matatagpuan ang isla na iyon. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Hernan. Lagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Gusto ko lang po ibahagi
yung naging karanasan ng tatay ko nung siya ay binata pa. Sa probinsya po kasi siya ipinanganak at lumaki. Kaya may mga nakakatakot siyang karanasan na madalas niyang ikinukwento sa amin noon. Ayon sa kanya, 13 taon pa lamang siya nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Isang hapon iyon, nang kasalukuyan nilang pinapainom ng kanyang kapatid ang alaga nilang kalabaw para pagkatapos ay kanila na itong isusuga. Tag-isa sila ng kalabaw na pinapainom nung oras na iyon. Habang nakasakay sila ay matyaga silang naghintay na makatapos ang kanilang mga alaga sa pag-inom doon sa batis. Pero habang naghihintay ay may namataan silang isang matandang babae na mabilis na nagpapalipat-lipat sa mga puno, na nang mapansin sila nito ay biglang huminto at tinitigan sila ng napakatalim. Sabay nakita pa nilang inilabas nito ang kanyang dila, na para bang ipinapakita talaga sa kanila na natatakam ito. Pagkatapos ay ngumiti na nakakainsulto. Mahaba ang buhok nito na nakabuwagag, na nakita nilang tila mayroon iyong buhay na siyang tumutulong sa kanya para mabilis na makapagpalipat-lipat. Nung una nga nilang mapansin iyon ay hindi pa sila makapaniwala na iyon ay isang tao. Ang buong akala nilang magkapatid, iyon ay isang unggoy. Kahit pa nga wala namang unggoy sa lugar nila. Pero iyon kasi ang unang pumasok sa kanilang isipan, na may kakayahang magpalipat-lipat ng ganong kabilis sa mga puno. Sa takot nilang magkapatid ay kanila nang hinampas ang alagang mga kalabaw, dahilan para tumakbo ang mga ito. Nang kanilang lingunin ang matandang babae ay nakita nilang nanatili lang naman itong nandoon sa puno at hindi naman na sila sinundan pa. Minsan naman ay nagkayayaan silang magkakaibigan na maligo sa dagat. May kalayuan ang pupunta nilang iyon. Bali 7 silang lahat, pagkukwento ni tatay. 4 silang mga lalaki at 3 ang kaibigan nilang babae. Sakay ng pampaserong jeep ay maaga nilang narating yung kanilang destinasyon, pagkat sinikap talaga nilang maabutan yung first trip. Na maaga pa ay nag-aabang na sila doon sa may kalsada. Nang naroon na sila ay kanila nang sinamantala ang pagkakataon. Wala silang sinayang na anumang sandali. Pagkalapag ng kanilang mga dala ay lumusong na kaagad sila sa tubig. Ang bahaging iyon ng dalampasigan ay bukas para sa lahat. Walang sino man ang nagmamay-ari noon. Pero noong mga oras na iyon ay nataon namang sila lang ang naroon na naliligo. Mahirap din kasing sadyain ang lugar na iyon dahil nga sa malayo. Idagdag pa na bibihira pa lamang noon ang mga bumabiyahing sasakyan, at karamihan ng tao noong mga panahon na iyon ay subsub talaga sa trabaho. Halos walang panahon para sa mga ganong uri ng aktibidad, na kung gawin man nila ang gayon ay talagang bibihira. Naging masaya naman ang kanilang ginawang paliligo. Parang ayaw ng araw nilang matapos pa yung sandaling iyon, dahil minsan lang kung sila ay makapamasyal
na magkakasama. Ang problema ay masyado silang nawili sa kanilang paliligo, na pati ang huling biyahe ay kanila nang nakaligtaan. Kaya nagkasundo sila na maglalakad na lang pauwi. Malayo iyon, pero kahit paano ay mababawasan ang layo kung sa bundok sila daraan. Kaya kanilang sinulit ang pagpunta roon at sinamantala talaga ang pagkakataon na mag-aalas 5 na nang magpasya sila na umuwi. Mula doon sa kanilang pinaliguang baybay ay may ilang baryo silang madaraanan. At isa na nga sa mga baryong ito ay yung tinatawag na Santa Barbara. Ang baryo po na ito, sabi ng tatay ko, ay napapapalitang pugad umano ng mga aswang. Bagaman usap-usapan lang naman iyon noong mga panahong iyon. At hindi pa talaga nila napapatunayang totoo. Kaya habang naglalakad sila, ay kanila na iyong pinag-uusapan sa daan na ginagawa pa nilang katatakutan. Kaya panay ang pakiusap ng mga kaibigan nilang babae na kung maaari ay wag na lang umano nilang pag-usapan pa ang tungkol doon, dahil sa natatakot sila at kinakabahan. Lalo pa nga at unti-unti na noong kumakalat ang dilim, kanila nang inilabas yung dala nilang mga flashlight na di baterya. Kaya hindi naman naging mahirap para sa kanila ang paglalakad kahit na madilim. Bago sila dumating sa Santa Barbara ay may isa pang baryo silang madadaanan, na nang naroon na raw po sila ay kagad nilang napansin na saradong-sarado na ang mga kabayan. Wala silang nakitang nakabukas na kahit isang pinto o bintana, at walang nakabukas kahit na isa man lang ilaw. Kaya naisip nila na marahil ay totoo nga talaga ang kumakalat na balita tungkol sa Santa Barbara, na kaya marahil saradong-sarado na ang mga bahay sa katabing baryo nito ay dahil sa takot ng mga tao. Nang nasa dulong bahagi na sila ng baryong iyon at kanila nang lilisanin, ay bigla na lang silang nagulat nang makakita sila ng 3 katao na parang nag-aabang doon nang mahagip iyon ng kanilang ilaw, na nang mapansin sila ay agad na napalingon ang mga ito, at doon na sila tuluyang natakot, pagkat kitang-kita nila ang nakakatakot na mga mukha nila. Namumutla ang mga ito na nangingitim ang palibot ng kanilang mga mata, na masasabi mo kaagad sa unang pagkakatingin pa lang na hindi sila mga normal at karaniwan, na may kung anong masamang espiritu na lumulukob sa mga ito. At mararamdaman mo kaagad na hindi gagawa ng mabuti. At ang mas ikinagimbal pa lalo nila ay nang umangil na ang mga ito, kung kaya nakita talaga nila ang matutulis nilang mga ngipin at pangil. Nasabi pa ng tatay ko, kasabay noon ay yung pagtulo pa ng kanilang malalapot na laway, na kung wala kang kaalam-alam tungkol sa mga ganong pangyayari ay baka akalain mo lang umano may diferensya ang mga ito sa kanilang pag-iisip. Dahil doon ay mabilis na silang nanakbo, na yung mga babae nilang kasama ay walang tigil sa kakatilig at sigaw.
Nakita pa raw nilang sumunod ang mga ito sa kanila, na habang hinahabol sila ay lumilikha pa ng nakakakilabot na tunog. Tunog na para bang nagtatawag. Nagkabigtas-bigtas ang kanilang mga tsinelas. Kung kaya, kanila na lang iniwan iyon sa daan. Noon kasi ay lubang napakahalaga ng tsinelas, na dahil pa nga sa hirap ng buhay doon sa kanila, ang iba ay hindi makabili. Kaya yung ibang mapalad na mayroong tsinelas ay iniingatang talaga. Hanggat pwede pang gamitin ay hindi talaga itinatapon. Kahit pigtal na nga kung minsan ay talagang ginagawan pa rin ng paraan para may magamit lang. Pero nung sandaling iyon ay binaliwala na lang nilang lahat iyon. Di na nila inisip pa ang tungkol doon. Kanila nang iniwan sa daan ang mga tsinelas. Lalo pa nga at nakakasagabal ito sa ginagawa nilang pagtakbo. Sabi ni tatay, pagtawid nila sa isang maliit na tulay na siyang pinaka-boundary ng dalawang baryo, ay nagawa nilang makadampot ng mga bato. Kaya kanilang pinaulanan ng bato ang mga ito, habang yung mga kasama naman nilang babae ay panay ang pagsigaw na humingi ng tulong. At nakita nilang nagdatingan na yung iba pang mga aswang na bunga ng ginawang pagtawag ng tatlo. Pero hindi naman sila tatay nagpadaig sa takot. Hindi sila tumigil sa pagbato sa kanila. Na napansin nilang nag-aatubili ring tumawid sa tulay ang mga aswang, hanggang sa makakita sila ng mga ilaw at nakarinig ng mga boses. Maya-maya pa ay isang malakas na boses ang kanilang narinig na pumailan lang, na binalaan at pinagsabihan ang mga aswang. Nakita nila tatay na isa-isang nagpulasan ang mga iyon. Nasabi pa ng tatay ko ay parang mayroong kasing kakaiba sa boses ng lalaki, na para umano may kapangyarihan yon, na sa pakiramdam pa nga niya noon nang kanya iyong marinig ay kahit sino ay kaya umano nitong mapasunod, at tiyak na matatakot talaga. Nang kanila na itong makaharap ay sinabi nito kanila tatay na ligtas na umano sila at wala nang dapat pang ipag-alala. Niyaya pa sila nito sa kanyang bahay upang makapagpahinga na muna at makapagkape. Base sa mga taga roon na kanilang nakausap, si Mang Pedring umano ang tinagurian nilang Toro ng Santa Barbara. Ipinagmamalaki umano nila ito. Bayani daw kasi ito kung kanilang ituring, dahil sa dami na ng nagawang kabutihan sa kanilang baryo. At ang kumakalat palang balita ay hindi totoo. Hindi palang Santa Barbara ang baryo ng mga aswang, kundi yung katabi nito. Matapos nilang makapagkape sa bahay nila Mang Pedring, ay inihatid pa sila hanggang sa makalabas na sa kanilang baryo. At naging maayos naman ang kanilang naging pag-uwi. Nasapit nila ng payapa ang kanya-kanyang tahanan. Simula noon ay kanila nang iniwasan ang baryo ng Santa Monica, pagkat iyon pala talaga ang totoong baryo na pinamumugaran ng mga aswang at hindi ang Santa Barbara. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edward. Ilang buwan na rin akong nakikinig sa inyong programa, kaya naisipan ko ring ipadala ang aking mga karanasan at nalalaman.
Ang una kong natatandaan na kababalaghang naranasan ko ay nung nag-aaral pa po ako. High school ako noon, nang ang isa naming kaklase ay sabihan. Hindi malinaw sa amin kung anong masamang espiritu yung sumapi sa kanya. Pero hindi ito ordinaryong pagsabi lang, dahil nasaksihan talaga namin yung malakas na kapangyarihan noon, na habang nagwawala siya sa loob ng aming silid-aralan, bawat madaanan niyang bintana ay talagang nababasag yung mga salamin. Kaya takang-taka kami, dahil wala namang humahawak doon. Basta kusa lang iyong nababasag, na sa lakas pa nga noon ay para talagang sumasabog. At nang minsang dalawin namin siya sa kanilang bahay, ay nakita namin ang pagbabago sa kanyang mukha. Tinubuan siya ng mga buhok at naging mabalasig na nakakatakot talaga. Idagdag pa yung pagbabago ng kanyang boses, na mahalata mo talagang hindi na siya ang nagsasalita para sa kanyang sarili. Naawa kaming mga kaibigan at kaklase niya sa kanya dahil nakatali siya. Ginawa daw iyon ng mga magulang niya sapagkat nagwawala daw ito. Sa kasawiang palad, lumuba ang kalagayan ni Clarissa at hindi na ito nagamot pa. At sa mura niyang edad ay namatay po ang aming kaklase. Nanghinayang talaga kami sa kanya. Maganda pa naman si Clarissa. Siya ang madalas pa nga naming ipinanglalaban noon sa mga beauty contest. At isa rin ito sa mga inaasahan talaga sa klase namin, dahil matalino rin si Clarissa. Kaya nang nakipaglibing kami, ay ramdam na ramdam namin yung pagdadalamhati ng kanyang mga magulang. Kaya nung masaksihan ko yung mga bagay na iyan, ay nasabi ko talaga sa aking sarili na may mga nangyayari pala talaga dito sa mundo na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring hindi mo araw-araw na nakikita at pangkaraniwan. Makalipas ang ilang taon, ay muli akong nakasaksi ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan na ako nag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa dami ng mga ginagawa namin sa paaralan, ay kadalasang ginagabi na ako ng pag-uwi. Wala kasi akong sariling computer noon at dumadayo pa ako sa bahay ng kaklase ko sa San Juan para doon makigamit. Kaya pagkagaling namin sa aming paaralan ay dumidiretso kami sa kanila. Minsan nang pauwi na ako sakay ng jeep, ay bigla na lang akong natigilan nang makakita ako ng babae na nakasuot ng kulay puti at nakayuko ito na nakalugay yung mahaba niyang buhok. Doon ito nakaupo sa dulong bahagi, habang ako naman ay nasa may likuran ng driver. Kahilera niya ang isa pang pasahero na nakaupo naman sa bandang gitna, na sa palagay ko ay isa ring estudyante. Nagtaka ako dahil sa wala naman ito kanina doon. Kaya kinabahan na kaagad ako, dahil sa itsura pa lang nito ay iyon na nga marahil yung naiisip ko. Isa itong white lady. Natulala ako. Hindi ako nakagalaw at nakapagsalita. Wala itong anumang sapin
sa kanyang paa na hindi rin siya gumagalaw at nanatili lamang siya sa ganong posisyon. Na nang marating na namin yung bahaging maliwanag ay bigla na lang rin itong naglaho. Tinandaan ko yung parte na yun ng daan. Kaya tuwing mapapadaan ako doon ay nagiging alerto na ako at inihahanda ko talaga ang aking sarili. Pero awa naman ng Diyos ay hindi naman na naulit pa yung pangyayari ngayon. Ang kababalagang sunod kong naranasan ay noong nagtatrabaho na ako. At dahil sa mahusay naman akong makisama, kung kaya nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Minsan ay nayaya kami ng isa naming katrabaho at kaibigan na si Ruel doon sa bahay nila. Ang sabi niya sa amin ay naghanda raw sila ng kaunti dahil kaarawan ng misis niya na nooy kasalukuyang nagdadalang tao sa panganay nilang anak. Kaya pagkatapos ng trabaho namin ay magkakasama kaming nagpunta sa kanila. 5 kaming lahat na lalaki at isang babae na taga HR department. Hindi ko gaano ka-close sila ni na taga HR, pero mas matagal na kasi sila nagtatrabaho doon sa aming kumpanya, kung kaya mas nakikilala na nila ang isa't isa. Gabi na nang kami ay dumating sa kanila. Halos 3 oras din kasi yung naging biyahe namin. Medyo malayo pala yung sa kanila. Taga San Mateo siya. Pero nagustuhan ko yung kanilang lugar. Para ding probinsya. Hindi dikit-dikit ang bahay at medyo tahimik din. Masarap yung simoy ng hangin na madali mong masasabi ang pagkakaiba. Hindi talaga ito polluted kesa doon sa hangin na lagi kong nalalangap sa metro. Habang nagpapahinga ay ipinakilala niya kami sa kanyang asawa. Bagong sama lang sila. Pagkapahingang sandali ay nagkainan na kami. Maya-maya ay napansin na naming inihahanda na ni Ruel yung mesa kung saan kami magiinuman, na nagkakabiruan na dahil sa mahilig talagang uminom ang mga kasama ko sa trabaho. At nang mag-uumpisa na ay medyo nagulat pa ako dahil sa humarap din doon sa inuman si Lani. Di ko talaga inaasahan niyon dahil walang-wala sa itsura niya ang umiinom ng alak. Napaka-demure kasi nito, pero may natatago din palang kakulitan. Pino siya kung kumilos at manalita, pero kapag bumanat ay talagang mabenta. Kaya naging mas masaya yung aming inuman dahil bukod kay Jake ay naroon pa si Lani na mahusay ding magpatawa. Kaya hindi ko talaga akalaing sa kabila ng aming kasiyahan ay may mararanasan pala akong kakaiba nung gabing iyon. Isang pangyayari na talagang ang hirap paniwalaan, pero totoong naganap at akin mismong nasaksihan. Dahil sa sobrang kakulitan at kasiyahan ay nagpasya na kaming doon na lang matulog. Dahil pare-pareho kami ng nararamdaman. Parang ayaw na naming matapos yung kasiyahan ngayon. At dahil sa wala naman kaming pasok sa kinabukasan, kung kaya naman wala kaming dapat na alalahanin. At pare-pareho din naman kaming mga single at wala pang pananagutan. Kaya naman malayang malaya kami. Mabilis na lumipas ang mga oras. Walang humpay ang aming kasiyahan at mga pagtatawanan. Hanggang sa mamalaya na lang namin wala na pala kaming inumin. Nagpresenta si Ruel
na siya na lang ang bibili dahil syempre mga bisita niya kami. Pero napagkasunduan namin sasamahan namin siya ni Jake, na nang mabanggit naman ni Ruel na didiretso kami doon sa karinderya upang bumili ng pulutan, ay nagsisamahan na rin sila at sinabing maggoto na raw muna kami para bumaba yung aming mga tama at nang mahulasan. Kaya nagkasundo kaming lahat na magkakasamang magpunta doon sa sinasabing karinderya ni Ruel. Niyaya din namin nila Ruel ang kanyang asawa pero ayaw nito at kami na lang daw. Basta bilisan lang umano namin dahil sa wala siyang kasama. Dahil sa sinabing iyon ng misis ni Ruel, kung kaya naisipan ni Lani na magpaiwan na lang. Nagbago ang isip niya at sinabing hindi na lang raw siya sasama, nang sa ganon ay may makasama ang asawa ni Ruel. Kaya lumabas na kami ng kanilang bahay upang mabilis na makabalik. Habang nasa daan ay masaya pa kaming nagkukwentuhan nang bigla akong makarinig ng parang mayroong humihingal at ito ay sumusunod sa amin. Mabilis na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Pinakiramdaman ko yung mga kasama ko. Patuloy lang silang nag-uusap at parang wala silang napapansin. Hindi muna ako umimik. Patuloy lang akong nakiramdam habang sumusunod sa kanila. Hanggang sa bigla na lang ring nawala yung tunog na naririnig ko. Pero nagulat kami nang matanaw namin sa unahan ang isang tao na nung una ang akala namin ay dumudumi lang ito doon sa damuhan. Naroon siya sa may gilid ng daan. Nakatingala pa ito na kahit ako ang buong akala ko talaga ay nagbabawas lang. Pero nang dumiretso kami ay doon na namin nakita yung nakakatakot nitong itsura nang bigla itong lumingon. Kaya sa takot at pagkabigla na rin ay nagsitakbuhan kaming pabalik. Pagdating namin sa kanila ay tanggal na pare-pareho yung mga tama namin. Naglabasan na rin yung aming mga pawis. Napabirong nasabi pa ni Jake na hindi na pala kailangan yung goto para magpahulas. Pero nung amin nang pinag-uusapan iyon ay nagkaroon na kami ng iba't ibang pananaw tungkol sa aming nakita. Ang sabi ng isa naming kaibigan ay baka lasing lang. Yung isa naman, ang sabi ay baka isa lang adik. Pero kitang-kita namin pare-pareho. Nakakaiba talaga yung kanyang itsura. Na nakakatulad talaga ng mga lumalabas sa pelikula ng mga aswang. Pero dahil nga sa hindi iyon nangyayari madalas, kung kaya pilit namin iyong binibigyan ng paliwanag. Dahil karamihan din sa amin ay hindi naman talaga naniniwala pagdating sa mga aswang. Pero sa tingin ko ay hindi lang iisa yung aswang na gumagala sa kanila. Sa pagkakaunawa ko ay iba yung aming nakita sa naramdaman ko nung naglalakad pa lang kami. Inabutan na kami ng madaling araw na walang ibang pinag-uusapan kundi yung tungkol sa aming nakita. Yun ang nagsilbi naming inumin at pulutan. Na yung asawa ni Ruel ay hindi na rin nangimik na magkwento ng kanyang mga nararamdaman sa tuwing siya lang ang nasa bahay. Pagsasalaysay nito sa amin ay may nararamdaman nga rin umano siya na umaali-aligid sa labas ng kanilang bahay tuwing gabi, lalo na kapag wala pa si Ruel.
At lumakas nga yung aming hinala. Naaswang nga talaga yung aming nakita nung nagpunta kami sa bahay nila Ruel. Dahil makaraan lang ang ilang buwan, ay aming nabalitaan na nakunan ang kanyang asawa. Pero sabi ni Ruel, bago yun mangyari, ay ilang gabi nang may nararamdaman sila mag-asawa na parang laging mayroong nasa kanilang bubungan. Na kapag kanya yung sinisigawan at sinusundot ng walis yung kanilang bubong, ay naririnig pa niya yung pagbagsak nito sa lupa na tumatalon iyon mula doon. At tandang-tanda umano niya na nung gabing iyon ay nakakita siya ng isang malaking pusa na papalapit sa kanilang bahay na kanya nang isasara yung bintana. At nung madaling araw ay iyon na nga ang nangyari. Nagising na lang siya dahil sa malakas na pagsigaw ng kanyang asawa. Na nang siya ay bumangon ay nakita na niya yung nagkalat na dugo sa kanilang higaan. Sabi ng asawa niya, naramdaman na lang nito na parang sinugatan yung loob ng kanyang puwerta. Kung kaya, nagising siya at napasigaw. May nakita pa raw ito na isang tao na nakatalikod na ayon pa sa kanyang paglalarawan ay nangingintab pa umano yung likod. Pero maging siya ay naguguluhan. Di niya maisiguro kung namamalikmata lang siya noong mga oras na iyon o totoo ba yung kanyang mga nakita. Dahil iglap lang ay nawala na rin umano iyon. Kaya parang ang hirap daw talagang ipaliwanag. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.